Sa mismong gabi ng aming ikapitong anibersaryo, itinapon ako ng aking asawa sa labas ng bahay na parang isang basurang hindi na kailangan. Habang yakap niya ng mahigpit ang kanyang kabit na nagdadalang tao, tinawag niya akong walang kwenta at baog sa harap ng maraming tao. Wala silang awa habang pinapanood akong basang-basa sa ulan, nanginginig, at duguan ng puso. Pero hindi nila alam, sa ilalim ng aking pag-iyak, may bitbit akong isang lihim na hinding-hindi ko ibibigay sa kanila. Ito ang simula ng aking pagbangon at ito rin ang magiging katapusan ng kanilang huwad na kaligayahan. Huwag na huwag kang lalabas ng kusina, Maya. Nakakahiyayang suot mo. Para kang basahan na isinabit sa tabi ng mga bisita ko. Ang mga salitang yon ni Gary ay parang yelo na bumuhos sa aking likuran kahit na naliligo ako sa pawis sa tindi ng init ng kalan. Iyon ang unang bati niya sa akin ngayong gabi. Walang happy anniversary, walang halik, at walang pasasalamat. Nakatayo ako sa harap ng malaking kawali. Hinahalo ang kare-kare na paborito niya. Ang sikat na kare-kare na siyang dahilan kung bakit dinadayo ang bawat handaan ng pamilyang ito. Ang suot kong duster ay kupas na. May mantsa ng atsuete sa laylayan. Habang sa labas, ay naririnig ko ang tawanan ng mga mayayamang kaibigan ng aking biyenan. Nakakatawa isipin na ako ang punong abala sa pagluluto para sa isang selebrasyon kung saan ako mismo ay bawal makita. Pinigilan ko ang pamumuo ng luha sa aking mga mata. Sanay na ako. 7 taon na akong sanay na maging anino sa sarili kong pamamahay. Inayos ko ang pagkakalagay ng mga hiniwang talong at sitaw. Tinitiyak na perpekto ang bawat detalye dahil ayaw ni Doña Esmeralda ng palpak. Para sa kanila, isa lamang akong katulong na may singsing sa daliri. Isang singsing na matagal nang hindi kumikinang. Biglang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok ang amoy ng mamahaling pabango na humalo sa amoy ng bagoong. Si Doña Esmeralda. Nakasuot siya ng pulang gown na kumikinang sa ilalim ng ilaw habang ang tingin niya sa akin ay puno ng pandidiri. Ano ba yan, Maya? Ang bagal-bagal mo kumilos. Kanina pa naghihintay ang mayor sa kare-kare mo. Bulyaw niya habang paypay ng paypay sa sarili, tila nandidiri sa hangin na nalalanghap niya sa kusina. Bilisan mo at ilabas mo na yan at siguraduhin mong hindi ka makikita ng mga amiga ko. Dumaan ka sa likod. Opo, Mama. Ang tanging naisagot ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang dahil sa pagod. Binuhat ko ang mabigat na bandeha. Mainit ito. Nakakapaso sa balat. Pero mas masakit ang kirot sa dibdib ko kaysa sa init na dumadampi sa aking mga palad. Naglakad ako palabas. Sinusunod ang utos na dumaan sa gilid, sa dilim, kung saan walang makakapansin sa akin. Mula sa aking pwesto, kitang-kita ko ang grand ballroom ng aming bahay. Ang ganda ng ayos. May mga bulaklak, may banda, at may malaking tarpaulin na may pangalan ng pamilya. Nakita ko si Gary sa gitna ng entablado. Hawak ang mikropono. Ang gwapo niya sa suot niyang barong Tagalog. Ngumiti siya, pero hindi sa direksyon ko. Good evening, everyone. Masayang bati ni Gary. Ang boses niya ay puno ng sigla. Ibang-iba sa boses na ginagamit niya kapag kaming dalawa lang ang magkausap. Tonight is special. Hindi lang dahil anibersaryo ng kumpanya, kundi dahil gusto kong ipakilala sa inyo ang babaeng nagbibigay ng tunay na liwanag sa buhay ko. Natigilan ako. Muntik ko nang mabitawan ang bandeha. Ako ba? Sa wakas ba ay ipapakilala na niya ako bilang asawa niya? Baka ito na ang sorpresang hinihintay ko. Baka nagkamali lang ako ng akala. Pumilis ang tibok ng puso ko. May halong kaba at pag-asa. Humakbang ako ng kaunti palapit sa liwanag. Pero hindi ang pangalan ko ang tinawag niya. Please welcome Clarissa at ang aming magiging panganay na anak na lalaki. Parang huminto ang ikot ng mundo. Mula sa gilid ng entablado, lumabas si Clarissa, ang babaeng ipinakilala sa akin ni Gary noon bilang pinsan niya. Nakasuot siya ng puting bestida na nagpapakita ng kanyang maumbok na tiyan.
Nakakapit siya sa braso ni Gary ng mahigpit at ang ngiti nila ay parang punyal na sumaksak ng paulit-ulit sa aking dibdib. Ang mga bisita ay nagpalakpakan. Ang mayor ay tumayo pa para kamayan si Gary. Si Doña Esmeralda ay umaakyat sa entablado. Niyayakap si Clarissa at hinahaplos ang tiyan nito na parang isang tropeyong ginto. Ang kare-kare. Ang init sa aking mga kamay. Ang bigat. Bigla na lang nawalan ng lakas ang aking mga tuhod. Bumagsak ang malaking bandeha sa sahig. Ang tunog ng nabasag na porselana at kumalat na pagkain ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Dahilan para tumahimik ang musika at ang tawanan. Lahat ng mata ay napatingin sa akin. Nakita nila ako, si Maya ang katulong, na ngayon ay nakaluhod sa gitna ng natapong sarsa, marumi, pawisan, at nanginginig. Naramdaman ko ang mabibigat na hakbang na papalapit. Bago pa ako makatayo, isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Napahawak ako sa mukha ko, ramdam ang init at hapdi na gumagapang hanggang sa aking tainga. Tanga! Sigaw ni Doña Esmeralda. Ang mukha niya ay halos sumabog sa galit. Sinira mo ang gabi namin. Wala ka nangang silbi. Wala ka pang maibigay na apo. Tapos ngayon ipapahiya mo pa kami? Tumingala ako kay Gary. Umaasa na ipagtatanggol niya ako. Kahit konting awa lang. Kahit konting pagtingin sa pinagsamahan namin ng 7 taon. Pero ang nakita ko lang sa mga mata niya ay hiya at inis. Hinawakan niya si Clarissa na ngayon ay umaarte na parang takot at tinalikuran ako. Umalis ka na, Maya. Malamig na sabi ni Gary. Tapos na tayo. Nakikita mo naman, di ba? May pamilya na ako. Isang totoong pamilya. Gary, ang tanging nasambit ko, pero parang may bumara sa lalamunan ko. Guard! Tawag ni Doña Esmeralda. Ilabas ang babaeng to at huwag niyo siyang hahayaang magbitbit ng kahit ano galing sa bahay na to. Wala akong nagawa ng bitbitin ako ng 2 gwardya palabas. Hindi ako nanlaban. Paano ka lalaban kung ubos na ubos ka na? Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan. Tila nakikiramay sa bagyo sa loob ng dibdib ko. Itinulak nila ako sa labas ng gate at inihagis ang isang maliit na bag ng mga lumang damit ko sa putikan. Basang-basa ako. Ang lamig ng ulan ay tumatagos hanggang sa buto. Pero manhid na ang pakiramdam ko. Nakaupo ako sa gilid ng kalsada, yakap ang sarili habang pinapanood ang ilaw mula sa mansyon na dati kong tinawag na tahanan. Rinig ko pa rin ang musika sa loob. Tuloy ang saya nila, tuloy ang buhay nila. Para sa kanila, basura lang na itinapon ang nawala. Dahan-dahan, inilapat ko ang aking nanginginig na kamay sa aking tiyan. 1 linggo pa lang ang nakararaan nang maramdaman ko ang kakaibang pagkahilo, ang pagbabago sa katawan ko na 7 taon kong ipinagdasal. Hindi ko pa nasasabi kay Gary. Gusto ko sanang sorpresahin siya ngayong gabi. Napapikit ako at humalo ang luha sa ulan sa aking mukha. Ang higpit ng hawak ko sa aking tiyan ay naging proteksyon. Kung alam lang ni Gary na ang tinatawag niyang baog ay may dala ring buhay. Pero hindi. Hindi nila pwedeng malaman. Tumingin ako sa madilim na kalangitan at sa saradong gate ng mansyon. Isang sumpa ang nabuo sa aking isipan, hindi sigaw, kundi isang pangako. Hinding-hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa piling ng mga halimaw na tulad nila. Akin lang siya. Akin lang. Sa gitna ng ulan, pinilit kong tumayo kahit nanginginig ang mga tuhod. Kailangan kong mabuhay. Hindi para sa akin, kundi para sa maliit na pintig na nararamdaman ko sa aking sinapupunan. Ang buhos ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat habang naglalakad ako palayo sa mansyon, pero wala na akong maramdaman kundi ang matinding pamamanhid. Ang bawat hakbang ay parang paghila sa mga paa kong nakapo sa lupa. Ang mga ilaw ng sasakyan na dumaraan ay malabo at masakit sa mata.
at ang mundo ay nagsimulang umikot. Bigla na lamang, isang matinding kirot ang sumunggab sa aking puson. Napahawak ako sa aking tiyan at napaluhod sa basang semento. Ang sakit ay parang kutsilyong umiikot sa loob ko. Hindi maari. Huwag ngayon. Huwag ang kaisa-isang bagay na nagbibigay sa akin ng lakas. Naramdaman ko ang isang mainit na likido na dumaloy sa aking mga hita. Humalo sa malamig na tubig ulan. Ang huling naalala ko ay ang boses ng isang matandang babae na sumisigaw ng saklolo bago tuluyang nilamon ng dilim ang aking paningin. Nagising ako sa amoy ng alkohol at kalawang. Ang kisame ay may mga mantsa ng tubig at ang kama na hinihigaan ko ay matigas at maingay sa bawat galaw. Wala ako sa malambot na kwarto ng mansyon. Nasa isang maliit na klinika ako, marahil ay pampublikong paggamutan. Sa tabi ko, nakaupo si Aling Nena, ang tindera ng sampagitas sa kanto na madalas kong abutan ng pagkain kapag nakakatakas ako sa bahay. Hinahaplos niya ang aking noo gamit ang isang basahan. "Gising ka na, Hija," malumanay na sabi ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Nakita kitang nakahandusay sa kalsada. Diyos ko, kung hindi kita nakita, baka kung ano na ang nangyari sa inyo." "Sa inyo?" tanong ko. Tuyot ang lalamunan. Sinubukan kong bumangon pero pinigilan ako ng isang doktor. Nakakapasok lang sa silid. May edad na ang doktor. Pagod ang mga mata pero mabait ang tingin. "Mrs., huwag kang biglang gagalaw." Utos ng doktor habang tinitingnan ang chart na hawak niya. "Muntik ka ng makunan dahil sa stress at pagod. Kailangan mong magpahinga." Natigilan ako. Makunan? Ibig sabihin, buntis po ako? Ang tanong ko ay halos hindi lumabas sa aking bibig. Tumango ang doktor. 6 weeks, Mrs. Pero masela ng pagbubuntis mo. May spotting ka. Ibig sabihin ay nagdurugo ka ng kaunti. Kung hindi ka mag-iingat, maaari mong mawala ang bata. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ng takot ay tuluyan ng bumagsak. Buntis ako. Pagkatapos ng 7 taon ng paghihintay, ng mga panlalait ni Doña Esmeralda, ng mga tingin ni Gary na parang may kulang sa akin, ngayon pa ibinigay ang biyaya kung kailan wala na akong matatawag na tahanan. Biglang pumasok sa isip ko ang huling sinabi ni Doña Esmeralda bago ako pinalayas. "Wala ka na ngang silbi, wala ka pang maibigay na apo." Kung malalaman nila ito, kung malalaman ni Gary na buntis ako, ano ang gagawin nila? Kukunin ba nila ang anak ko? Gagawin ba nila itong tagapagmana habang ako ay itatapon sa isang sulok? O mas malala, baka saktan ito ni Clarissa dahil kaagaw ito ng anak niya sa yaman ng pamilya. Isang matinding takot ang bumalot sa akin. Mas malamig pa sa ulan kagabi. Hindi ko pwedeng hayaang makuha nila ang anak ko. Ang batang ito ay akin. Akin lamang. Siya ang aking dugo at laman, ang aking pag-asa, at hindi ko siya ipapain sa mga lobong gutom sa kapangyarihan. "Dok," nanginginig kong sabi. Hinawakan ko ang braso ng doktor ng higpit. "Wala pong dapat makaalam nito. Wala po, parang awa niyo na. Lalo na ang asawa ko." Nagulat ang doktor pero tila naintindihan niya ang desperasyon sa aking mga mata. Hindi siya nagtanong. Tumango lang siya ng dahan-dahan. "Okay, Mrs. Confidential ang record mo dito. Ang importante ngayon ay ang kalusugan niyo ng baby. Kailangan mo ng gamot pampakapit." Nang umalis ang doktor, kinapa ko ang bulsa ng aking basang pantalon. Wala akong pera. Ang wallet ko ay naiwan sa bag na hindi ko na nakuha. Ang tanging natira sa akin ay ang suot kong hikaw. Isang maliit na perlas na pamana pa ng aking yumaong ina. Ito na lang ang natitirang alaala ko sa kanya. Tinanggal ko ang hikaw. Masakit, pero mas masakit ang mawalan ng anak. Inabot ko ito kay Aling Nena. "Aling Nena, pwede po bang isanlan niyo ito? Kailangan ko ng pambili ng gamot."
Umiling si Aling Nena at ibinalik ang hikaw sa aking palad. Itago mo yan, Maya. Huwag kang mag-alala sa bayad dito. May nagbayad na ng bill mo kanina habang tulog ka. Iniwan lang niya ang reseta at gamot sa nurse station. Nanlaki ang aking mga mata. Sino po? Si Gary ba? May bahagi ng puso ko na umasa. Baka nakonsensya siya. Baka hinanap niya ako. Hindi ko kilala, Hija. Sagot ni Aling Nena. Lalaki daw, matangkad. Pero nakatalukbong kaya hindi nakita ng nurse ang mukha. Umalis din agad. Isang misteryo. Pero sa ngayon, hindi ko na muna iisipin kung sino ang mabuting Samaritano. Ang mahalaga ay ligtas ang anak ko. Kinuha ko ang mainit na lugaw na inihanda ni Aling Nena. Bawat subo ay may halong pait at alat ng aking mga luha. Hinaplos ko ang aking tiyan sa ilalim ng kumot. Anak, bulong ko, pasensya ka na ha. Wala tayong bahay ngayon. Wala tayong tatay na mag-aalaga sa atin. Pero ipapangako ko sa'yo, hinding-hindi ka maaapi tulad ko. Kakapit tayo. Mabubuhay tayo. Sa gitna ng aking pangako, biglang tumunog ang aking cellphone na nasa gilid ng kama. Ang screen ay basag na, pero gumagana pa. Nakita ko ang pangalan sa screen, Mama Esmeralda. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sinagot ko ito, umaasang baka. Baka sakaling nagbago ang isip nila. Hello? Maya? Ang boses ni Doña Esmeralda ay matalas at walang emosyon, walang pangungumusta. Tumawag lang ako para sabihin na pinablock ko na lahat ng credit cards na hawak mo at huwag kang mag-abalang pumunta sa bangko. Tinanggal na kita sa joint account niyo ni Gary. Napapikit ako. Talagang gusto nila akong patayin sa gutom. At isa pa, dagdag niya, ang boses ay parang lason. Huwag na huwag kang magpapakita sa amin o gagawa ng iskandalo para humingi ng pera. Masaya na kami ni Gary at Clarissa. Huwag ka nang dumagdag sa problema. Tutal, wala ka namang naitulong sa pamilyang ito kundi ang maging palamunin. Pinatay niya ang tawag bago pa ako makasagot. Ang tunog ng tuot-tuot-tuot sa kabilang linya ay parang huling pako sa aking kabaong. Ibinalaba ko ang cellphone. Wala na. Putol na ang lahat. Wala na akong aasahan kundi ang sarili ko. Dukot sa bulsa ng aking jacket, nakuha ko ang isang gusot na 500 piso. Ito na lang. Ito na lang ang natitira sa akin para mabuhay kami ng anak ko. Tiningnan ko ang pera. Pagkatapos ay tumingin ako sa bintana kung saan tumitila na ang ulan. Ang bagyo ay humupa na, pero ang putik sa kalsada ay nanatili. Huminga ako ng malalim. Sige lang, bulong ko sa hangin. Ubusin niyo na ang lahat sa akin, pero hindi niyo makukuha ang nasa sinapupunan ko. Magsisimula ako ulit, kahit sa putikan, kahit mag-isa. 3:00 pa lang ng madaling araw, gising na ang buong barangay. Rinig na rinig ko ang pag-iingay ng mga kapitbahay sa kabila ng manipis na dingding na plywood. May nag-aaway na mag-asawa, may umiiyak na sanggol, at may radyong maaga pa lang ay nagbabalita na ng mga trahedya. Ito na ang bago kong mundo. Isang maliit na kwarto sa looban ng palengke kung saan ang amoy ng kanal ay humahalo sa amoy ng pritong bawang. Bumangon ako mula sa banig na inilatag ko sa sahig. Masakit ang likod ko at ramdam ko ang bigat sa aking puson. Paalala na may buhay akong inaalagaan sa gitna ng kahirapan. Hinaplos ko ang aking tiyan. Kakayanin natin to, anak. Bulong ko sa dilim. Konting tiis lang. Gamit ang natitirang pera at ang konting kinita ko sa pagsasangla ng hikaw, namuhunan ako sa paggawa ng suman at kakanin. Ito lang ang alam kong gawin, ang magluto. Dati, nagluluto ako ng mga gourmet dishes para sa mga sosyal na bisita ni Doña Esmeralda na hindi naman marunong magpasalamat. Ngayon, magluluto ako para mabuhay. Sinimulan ko ang paghalo ng malagkit na bigas at gata sa malaking kawali. Mainit. Ang usok ay kumakapit sa aking balat at buhok.
Ang bawat ikot ng sandok ay nangangailangan ng puwersa at sa bawat paghalo, naaalala ko ang mga panahon na nagrereklamo si Gary kapag amoy kusina ako. Ngayon, ang amoy na ito, ang amoy ng aming kaligtasan. Nang sumikat ang araw, bitbit ko na ang mabigat na bilao papunta sa pwesto ko sa palengke. Maputik ang daan at kailangan kong mag-ingat na hindi madulas. Suot ko ang isang lumang t-shirt at paldang kupas, malayo sa mga designer clothes na ipinagmamalaki ng pamilya ni Gary. Ale, ale, tabi dyan! Sigaw ng isang tindera ng isda habang tinutulak ang kanyang kariton. Muntik na akong matamaan. Wala akong pwesto. Nakisiksik lang ako sa gilid ng bangketa, malapit sa tambakan ng basura. Nilatag ko ang aking mga paninda. Suman sa lihiya, puto at kutsinta. Ang ganda ng pagkakabalot ko. Pulido. Parang gawa ng isang master chef, kahit na dahon ng saging lang ang gamit ko. Suman po, mainit pa. Tawag ko, pero ang boses ko ay natatalo ng ingay ng mga tricycle at sigawan ng ibang tindera. Lumipas ang ilang oras, pero halos walang bumibili. Tinitingnan lang nila, tapos ay lalampasan. Masakit sa paa ang tumayo ng matagal, lalo na't buntis ako. Kumakalam na ang sikmura ko, pero hindi ako pwedeng gumastos para sa pagkain hanggat hindi pa ako nakakabenta. Hoy, bago ka lang ba dito? Napatingin ako sa isang matabang ale na nagtitinda rin ng kakanin sa tapat. Nakapamaywang siya at masama ang tingin sa akin. Opo, magalang kong sagot. Umalis ka dyan. Teritoryo ko to. Bulyaw niya. Kaya pala matumalang tinda ko dahil inuunahan mo ako sa mga customer. Dun ka sa dulo. Wala akong nagawa, kundi ang yumuko at buhatin ulit ang mabigat na bilao. Pumunta ako sa dulo ng palengke, kung saan kakaunti na lang ang tao at mapanghi ang amoy. Gusto kong umiyak. Gusto kong sumuko. Pero kapag naaalala ko ang mukha ni Clarissa at ang pangaapi ni Gary, nabubuhayan ako ng galit at determinasyon. Hindi nila ako makikitang bigo. Tanghali na at halos kalahati pa ang tinda ko. Pawis na pawis ako at nahihilo sa gutom. Ayusin ko na sana ang mga natirang suman nang may humintong isang itim na SUV sa tapat ko. Bumukas ang bintana sa likod at bumaba ang isang lalaki. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt pero halatang mayaman dahil sa tindig at kinis ng balat. Matangkad siya, moreno, at may mga matang parang nakangiti kahit seryoso ang muka. Tinitigan niya ang mga paninda ko. Magkano lahat to? Tanong niya to. Ang boses niya ay malalim at baritono. Parang pamilyar pero hindi ko matandaan kung saan ko narinig. Pipo, lahat po. Nautal kong tanong. Bale, 500 piso po lahat, sir. Dumukot siya ng wallet at nag-abot ng 1,000. Kunin ko na lahat. Keep the change. Aabutin ko sana ang pera, pero may kung anong nagtulak sa akin na maging matatag. Ayokong magmukhang pulubi. Hindi po, sir. Tanggi ko. Inaabot ko sa kanya ang sukli na barya. Bayad lang po sa paninda ang tatanggapin ko. Negosyo po ito, hindi limos. Natigilan ng lalaki. Tinitigan niya ako, hindi nang may awa, kundi nang may paghanga. Kinuha niya ang sukli at dahan-dahang ngumiti. Sige, salamat, miss. Maya po, sagot ko. Salamat, Maya. Mukhang masarap. Dadalhin ko ito sa mga empleyado ko sa resort. Sabi niya bago sumakay ulit sa kotse. Habang papaalis ang sasakyan, napansin ko na parang sinusundan niya ako ng tingin mula sa rearview mirror. Nang makaalis siya, napaupo ako sa maliit na bangkito. Nanginginig ang kamay ko habang binibilang ang pera. 1,000. Malaking halaga na ito. Pwede na kaming kumain ng masustansya ng anak ko. Pwede na akong mamuhunan ulit bukas. Kinuha ko ang isang lata ng gatas na walang laman. Ang aking alkansya. Isa-isa kong inihulog ang mga barya. Clink, clink, clink. Ang tunog ng barya sa lata ay parang musika sa aking pandinig.
Ito ang unang pera na kinita ko sa sarili kong pawis at dugo na walang halong pangiinsulto galing sa pamilya ni Gary. Sa atin ito, anak. Bulong ko habang tumutulo ang luha sa pisngi ko. Walang makakakuha nito sa atin. Tatayo na sana ako para umuwi. Pero biglang umikot ang paningin ko. Ang init ng araw ay tila naging apoy na tumupok sa aking lakas. Nanlabo ang mga tao sa paligid. Ang ingay ng palengke ay naging ugong na lang sa aking tainga. Miss! Miss! May sumigaw sa malayo. Sinubukan kong kumapit sa poste, pero huli na. Bumagsak ang katawan ko sa semento. Ang huling naramdaman ko ay ang lamig ng lupa sa aking pisngi at ang takot na baka hindi ko kayanin. Baka mawala ang anak ko. Tulong! May nahimatay. At pagkatapos, wala na. Tasa, nagising ako sa isang malambot na kama na amoy lavender at antiseptic. Ang liwanag na tumatagos sa bintana ay hindi masakit sa mata, kundi banayad at mainit. Wala na ang ingay ng palengke. Wala na ang amoy ng kanal. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang ugong ng aircon. Agad akong napabangon. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Nasaan ako? Ang anak ko. Hinaplos ko agad ang aking tiyan. Naroon pa rin ang pamilyar na bigat, ang munting buhay na aking inaalagaan. Nakahinga ako ng maluwag. Huwag kang mag-alala. Maayos ang lagay niya at maayos ka rin. Napalingon ako sa pinanggalingan ng boses. Sa gilid ng kwarto, nakaupo sa isang sofa ang lalaking bumili ng paninda ko kanina. Nakasuot pa rin siya ng polo shirt, pero ngayon ay may hawak siyang mansanas at kutsilyo, maingat na binabalata ng prutas. Ang kanyang presensya ay kalmado, parang isang matibay na puno sa gitna ng bagyo. "Sir?" Nauutal kong bati. Sinubukan kong ayusin ang gusot kong damit. Hiyang-hiya ako. Dinala niya ako sa ospital? Paano ko siya babayaran? Bakit niyo po ako tinulungan? Inilatag niya ang mansanas sa plato at tumayo. Lumapit siya sa akin. Hindi masyadong malapit para hindi ako mailang, pero sapat lang para maramdaman ko ang kanyang sinseridad. "Ako si Luis." Pagpapakilala niya. Ang boses niya ay malalim at pamilyar. "Siguro hindi mo na ako natatandaan, Maya. Pero noong mga bata pa tayo, ang nanay mo ang nagpapakain sa akin kapag wala kaming makain sa bahay. Ang kare-kare niya at ang suman na tinitinda mo. Yan ang lasa ng kabataan ko na sumalba sa akin sa gutom. Natigilan ako." Si Luis, ang batang payat na laging nakasilip sa bintana namin noon, ngayon ay isa na siyang matikas at matagumpay na lalaki. "Ikaw yon?" Tanong ko, hindi makapaniwala. Tumango siya at ngumiti ng tipid. "Oo, matagal kitang hinanap para magpasalamat, pero nalaman kong nag-asawa ka na at nasa mahirap na sitwasyon ngayon." Napayuko ako. Alam niya sigurong pinalayas ako. Alam niya sigurong isa akong basura sa paningin ng iba. "Huwag kang mag-alala sa bayad sa ospital," dagdag niya. "Maliit na bagay lang yan kumpara sa ginawa ng pamilya mo para sa akin noon." Umiling ako ng mabilis. Ang pride ko na lang ang natitira sa akin. "Hindi, Luis. Babayaran kita. Hindi ko kailangan ng limos. Kaya kong magtrabaho." Tinitigan niya ako at sa halip na mainis sa pagtanggi ko, nakita ko ang respeto sa kanyang mga mata. Humugot siya ng isang folder mula sa kanyang bag at inilapag sa kama ko. "Alam kong ayaw mo ng limos, Maya. Kilala ko ang tapang ng nanay mo at nakikita ko yun sa'yo." Seryoso niyang sabi. "Kaya negosyo ang iaalok ko sa'yo, hindi tulong." Binuksan ko ang folder. Isang kontrata. Supplier agreement. Nakatikim na ako ng luto ng maraming chef sa Maynila. Paliwanag ni Luis. "Pero ang suman at kakanin na niluto mo, yan ang hinahanap ng resort ko. Authentic. Puno ng puso. Gusto kitang maging exclusive supplier ng desserts sa Villa San Luis." Hindi ako makapagsalita. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang hawak ang papel. Hindi ito awa.
trabaho ito. Kinikilala niya ang kakayahan ko na binaliwala ni Gary at Doña Esmeralda sa loob ng 7 taon. Pero nag-alinlangan ako. Buntis ako, Luis. Mag-isa lang ako. Baka maging pabigat lang ako sa negosyo mo. At ang pangalan ko, sira na ang pangalan ko sa bayang ito dahil sa sinabi ng mga biyenan ko. Dahan-dahan, umupo si Luis sa gilid ng kama. Hindi siya tumingin sa tiyan ko nang may panghuhusga. Sa halip kinuha niya ang unan sa likod ko at inayos ito para mas makasandal ako ng maayos. Ang simpleng galaw na yon, ang pag-alala sa kenyamanan ko bago ang negosyo, ay nagpabuhos ng luha sa aking mga mata. Walang malisya, walang pagnanasa, puro pag-iingat lang. Maya, sabi niya ng mahina. Tinitingnan ako ng diretso sa mata. Ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa sinasabi ng iba, kundi sa kung ano ang kaya niyang gawin at kung gaano kabuti ang puso niyang misyon niya. Buntis ka, oo, at mas lalo kitang hinahangaan dahil lumalaban ka para sa anak mo. Hindi ka pabigat. Ikaw ang kailangan ko. Sa unang pagkakataon, matapos ang gabing iyon ng bagyo, naramdaman kong may halaga ako. Hindi bilang asawa, hindi bilang katulong, kundi bilang ako, si Maya. Tinanggap ko ang alok niya. Sa pirma ko sa papel na yon, pakiramdam ko ay nagsimula na ang aking bagong buhay. Nang makalabas ako ng ospital kinabukasan, nagpumilit si Luis na ihatid ako sa tinutuluyan ko para kunin ang mga gamit ko. Lilipat daw ako sa staff house ng resort para mas ligtas. Habang nasa loob kami ng kanyang sasakyan, nakita ko sa screen ng dashboard ang isang balita sa social media. Isang live video ni Gary at Clarissa. Nasa isang yacht sila, nagtatawanan, umiinom ng champagne. Celebrating our future heir! Sigaw ni Gary sa video habang hinahaplos ang tiyan ni Clarissa. Pero napansin ko ang isang detalye. Ang yacht na sinasakyan nila ay luma na. At ang champagne ay hindi yung mamahaling brand na iniinom namin dati. At sa mata ni Gary, may kakaibang pagod at takot na pilit niyang tinatago sa likod ng ngiti. Parang may mali. Parang peke ang lahat. Patayin mo na yan, utos ni Luis. At pinatay niya ang screen. Huwag mo na silang intindihin. Ang focus mo ngayon ay ang sarili mo. Huminto ang sasakyan ni Luis sa tapat ng palengke para kunin ang mga gamit ko sa maliit na kwarto. Pagbaba ko ng luxury SUV, naramdaman ko ang tingin ng mga tao. Ang mga dating nang-aapi sa akin ay napanganga. Sa hindi kalayuan, sa tapat ng isang pawn shop, nakatayo si Clarissa. Mukhang may isinasanla siyang alahas. Iyong kwintas na regalo ni Gary sa akin noon na inagaw niya. Natigilan si Clarissa nang makita ako. Nakita niya akong bumaba sa isang magarang sasakyan, inalalayan ng isang gwapo at mayaman na lalaki na tila trinatrato ako bilang isang prinsesa. Ang gulat sa kanyang muka ay napalitan ng matinding inggit at puot. Nagkatinginan kami. Sa pagkakataong ito, hindi ako yumuko. Tinaas ko ang aking noo at pumasok sa loob ng sasakyan ni Luis. Iniwan si Clarissa na nakanganga at puno ng tanong sa gitna ng init at alikabok ng kalsada. Alam kong hindi ito ang huli naming pagkikita, pero sa susunod, hindi na ako ang kawawang Maya na kaya niyang apakan. Ang mga araw ay naging linggo, ang mga linggo ay naging buwan, at ang mga buwan ay naging taon. Sa bawat pagpapalit ng kalendaryo, kasabay ng paglaki ng aking tiyan ay ang paglaki ng aking pangarap. Mula sa paglalako ng suman sa bangketa, nagkaroon ako ng maliit na pwesto. Mula sa pwesto, naging isang karinderya. At ngayon, nakatayo ako sa gitna ng isang industrial kitchen, suot ang puting chef's uniform na may burdang pangalan ko sa dibdib, Chef Maya. Chef, okay na po ba ang timpla ng kare-kare para sa VIP guests? Tanong ng aking assistant cook habang inaabot sa akin ang isang platito. Tinikman ko ito. Ang lasa ng mani, ang tamang alat ng bagoong, at ang lambot ng buntot ng baka. Perpekto. Ito ang lasang minsang binaliwala
ng pamilya ni Gary. Pero ngayon ay dinadayunan ng mga turista at balikbayan sa aming probinsya. Ang luto ni Maya ay hindi na lang basta pangalan, isa na itong tatak. Ayos na yan, Rico. I-prepare na ang plating. Utos ko ng may ngiti. 5 taon. 5 taon na ang nakalipas mula noong gabing itinapon ako sa ulan. Hindi naging madali. May mga gabing umiiyak ako habang nagpapadede kay Junjun dahil sa pagod. May mga panahong muntik na akong sumuko dahil sa hirap ng pagiging single mother. Pero sa bawat ngiti ng anak ko, nawawala ang lahat ng sakit. Mama! Isang masiglang boses ang umalingaw-ngaw sa kusina. Napalingon ako at nakita ang isang batang lalaki na tumatakbo palapit sa akin. Si Junjun, ang aking mundo. 5 na siya ngayon, matangkad para sa kanyang edad. At nakuha niya ang mga mata ko, pero hindi ko maikakaila. Ang hugis ng kanyang muka at ang kanyang ngiti ay refleksyon ng kanyang ama. Junjun, huwag kang tumakbo sa kusina. Madulas. Saway ko, pero sinalubong ko siya ng mahigpit na yakap. Ang amoy niya na pinaghalong pawis at baby powder ang paborito kong pabango. Mama, look! I got a star! Pagmamalaki niya habang ipinapakita ang likod ng kanyang palad na may stamp na bituin. Sabi ni teacher, very good daw ako sa math. Talaga? Ang galing naman ng baby ko. Hinalikan ko ang kanyang pisngi. Sa likod ni Junjun, pumasok si Luis. Mas lalo siyang naging gwapo sa paglipas ng panahon. Ang suot niyang business suit ay bumagay sa kanyang tikas, pero ang mga mata niya ay nanatiling malambot kapag nakatingin sa amin. Siya ang naging sandalan namin sa nakalipas na 5 taon. Hindi siya nanligaw ng pilit. Nanatili siya sa tabi ko bilang kaibigan, business partner, at tumatayong ama ni Junjun. Naghihintay kung kailan ako magiging handa. Tito Luis! Sigaw ni Junjun at nagpabuhat kay Luis. Wow, ang bigat mo na ah! Tawa ni Luis habang itinataas ang bata. Kumusta ang future CEO ng luto ni Maya? Okay lang po. Tito, you promised me ice cream, paalala ni Junjun. Napangiti ako habang pinapanood silang dalawa. Kung titingnan kami ng ibang tao, para kaming isang buo at masayang pamilya. Pero alam ko at alam ni Luis na may kulang pa rin. May mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Nang ibaba ni Luis si Junjun para maglaro sa opisina ko, lumapit siya sa akin. Inabutan niya ako ng isang folder. Reports para sa sales ng Villa San Luis ngayong buwan, sabi niya. Pero alam kong hindi lang trabaho ang ipinunta niya rito. At may nakita akong kakaiba sa labas kanina, Maya. Kumunot ang noo ko. Kakaiba? Ano yon? May lalaking nakasakay sa itim na sedan sa tapat ng restaurant. Kanina pa siya doon. Nung lumapit ang guard, umalis agad. Pero napansin kong kumukuha siya ng litrato. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Litrato? Sino ang kukuha ng litrato namin? Baka naman, food blogger lang o fan. Pagpapakalma ko sa sarili, kahit na ang kaba sa dibdib ko ay nagsasabing iba ito. Sana nga, sagot ni Luis, pero bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Hinawakan niya ang kamay ko ng marahan. Basta mag-iingat kayo palagi ni Junjun. Doblehin ko ang security niyo simula bukas. Tumango ako. Ang init ng palad ni Luis ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Salamat, Luis. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Alam mong andito lang ako, Maya. Palagi. Makahulugan niyang sagot. Nang gabing iyon, habang pinapatulog ko si Junjun, nagtanong siya ng isang bagay na matagal ko nang kinatatakutan. Mama, bulong niya habang nakayakap sa unan. Bakit wala akong papa? Si classmate Carlo may papa na sumusundo sa kanya. Sabi niya, lahat daw may papa. Nanigas ako. Alam kong darating ang araw na ito. Inihanda ko na ang isasagot ko, pero ngayong nandito na, parang may nakaharang sa lalamunan ko. Tiningnan ko ang inosente niyang mukha.
ang mukhang carbon copy ng lalaking nagtakwil sa akin. Hinaplos ko ang buhok niya. Anak, ang papa mo. Nasa malayo siya. Pero hindi mo siya kailangan para maging masaya. Andito si Mama. Andito si Tito Luis. Mahal na mahal ka namin. Hindi pa ba sapat yon? Tinitigan ako ni Junjun ng matagal. Tila binabasa ang lungkot sa mga mata ko. Pagkatapos ay yumakap siya ng mahigpit. Sapat na po, Mama. I love you. I love you too, anak. Nang makatulog siya, lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig. Nanginginig pa rin ang laman ko. Ang tanong ni Junjun ay nagpaalala sa akin na hindi habang buhay maitatago ang katotohanan. Sa living room, naabutan ko ang aking sekretarya na si Jenny. May hawak siyang isang magarang sobre na kulay ginto. Ma'am, may urgent delivery po galing sa event organizer. Sabi ni Jenny, mukhang kinakabahan. Nakalimutan ko pong sabihin kanina, ito po yung grand opening ng bagong hotel sa bayan sa Sabado. Tayo po ang main caterer. Pirmahan nyo na lang daw po ang final menu approval. Kinuha ko ang sobre. Grand opening. Malaking client ito kung sakali. Binuksan ko ang sobre at binasa ang imbitasyon na nasa loob. Nanlaki ang mga mata ko at nabitawan ko ang baso ng tubig na hawak ko. Ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Doon, nakasulat sa makintab na papel, ang pangalan ng hotel, The Esmeralda Grand Hotel, owned by Gary and Clarissa De Los Reyes. Napahawak ako sa bibig ko. Ang kliyente namin ay sila. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong ni Jenny. Gulat na gulat. Nakapirma na po tayo sa kontrata last month pa. Yung agency po ang kausap natin, hindi ko na narinig ang susunod na sinabi ni Jenny. Ang mundo ko ay muling yumanig. Ang event agency ang kausap namin, kaya hindi ko nalaman agad kung sino ang may-ari. At ngayon, huli na. Nakatali na kami sa kontrata. Kung aatras ako ngayon, magbabayad kami ng millions bilang penalty, perang nakalaan para sa pag-aaral ni Junjun at sa expansion ng negosyo. Pero kung tutuloy ako, makikita ko silang muli. Makikita nila ako. At higit sa lahat, makikita nila si Junjun. Tiningnan ko ang piraso ng basag na baso sa sahig. Sa refleksyon nito, hindi ko na nakita ang takot na Maya, 5 taon na ang nakararaan. Ang nakita ko ay isang babaeng may apoy sa mga mata. Pinulot ko ang imbitasyon. Jenny, sabi ko ng matigas at walang halong panginginig. Ihanda mo ang best menu natin. Magpapakita tayo sa Sabado. Hindi na ako tatakbo. Oras na para makita nila kung sino ang itinapon nila. Ang Esmeralda Grand Hotel ay kumikinang sa ilalim ng libu-libong kristal ng naglalakihang chandelier. Ang amoy ng mamahaling perfume ay humalo sa hangin at ang tunog ng classical music ay pumuno sa ballroom. Lahat ay marangya, lahat ay perpekto, kagaya ng laging gusto ni Doña Esmeralda. Pero sa likod ng kinang na ito, alam kong may nabubulok. Huminga ako ng malalim bago ako bumaba sa sasakyan. Suot ko ang isang midnight blue gown na yakap ang aking kurba, malayo sa mga duster na suot ko noon sa kusina nila. Ang buhok ko ay nakaapdo at sa aking leeg ay nakasuot ang isang simpleng kwintas na regalo ni Luis. Hindi kasing mahal ng mga alahas ni Clarissa, pero may dignidad. Handa ka na ba? Tanong ni Luis na nasa tabi ko. Hawak ang kamay ko ng mahigpit. Para sa negosyo, sagot ko ng tuwid. Bagamat ang puso ko ay kumakatok sa aking dibdib sa bilis. At para kay Junjun. Pumasok kami sa ballroom. Agad na napatingin ang mga bisita, hindi dahil kilala nila ako, kundi dahil sa aura na dala namin ni Luis. Taas noo akong naglakad. Ang tunog ng aking stiletto sa marble floor ay tila nagpapahayag ng aking pagbabalik. Sa gitna ng buffet area, nakita ko ang aking staff na abala sa pag-aayos ng catering. Ang lechon belly at special kare-kare ng luto ni Maya ang pinipilahan ng mga tao.
Excuse me. Isang matinis na boses ang narinig ko sa di kalayuan. Napalingon ako. Si Doña Esmeralda. Nakasuot siya ng ginto at pulang terno, puno ng alahas, pero halata sa mukha niya ang stress at pagtanda. Sinisigawan niya ang isa sa mga waiter ko. Ang bagal-bagal ng serbisyo niyo. Mauubusan na ng wine ang senator. Sino ba ang manager niyo? Gusto ko siyang makausap ngayon din. Bulyaw niya. Lumapit ako ng dahan-dahan. Good evening, Doña Esmeralda. May problema po ba sa serbisyo ng kumpanya ko? Lumingon siya ng padabog, handa ng manlait. Ikaw ang manager? Sabihin mo sa mga tauhan mo na. Natigil siya. Nanlaki ang kanyang mga mata na parang nakakita ng multo. Ang baso ng wine na hawak niya ay muntik ng madulas sa kanyang kamay. Mamaya, utal niyang sabi. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi siya makapaniwala. Ang dating basahan na pinalayas niya ay nakatayo ngayon sa harap niya. Mas elegante at mas disente pa kaysa sa kanya. Ako nga po, nakangiti kong sagot. Pero ang nangiti ko ay hindi umabot sa aking mga mata. I hope you are enjoying the food. Specialty ko po yan. Bago pa siya makasagot, may lumapit na lalaki sa likuran niya. Si Gary. 5 taon. 5 taon ko siyang hindi nakita. Tumanda siya. Ang buhok niya ay numinipis na at ang ilalim ng kanyang mga mata ay maitim. Wala na ang kislap ng kayabangan na nakita ko nung gabing itaboy niya ako. Nakasuot siya ng mamahaling suit pero mukha siyang pagod. Ma, anong nangyayari dito? Bakit ka sumisigaw? Tanong ni Gary. At pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Parang huminto ang oras. Ang bibig ni Gary ay bahagyang bumuka. Nakatitig siya sa akin na para bang ako ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Isang tingin na never niyang ibinigay sa akin nung mag-asawa pa kami. Maya, bulong niya. Ang boses niya ay puno ng pagkamangha at pagsisisi. Ikaw ba talaga yan? You look expensive, Mrs. Maya de la Rosa Cortez, kung hindi mo mamasamain. Pagsisinungaling ko sa apelyido para maglagay ng pader sa pagitan namin. Nandito ako bilang owner ng catering service na kinuha nyo. Strictly business, Mr. De Los Reyes. Sa gilid, nakita ko si Clarissa na papalapit. Ibang-iba siya sa social media posts nila. Sa malapitan, kitang-kita ang kapal ng makeup para takpan ang mga wrinkles ng stress. Ang suot niyang gown ay sobrang revealing at hindi bagay sa okasyon. Hulas na hulas siya at may hawak na baso ng alak, halatang nakainom na. Babe, sino ba yung kausap mo? Iritabling tanong ni Clarissa, sabay kapit sa braso ni Gary. Nang makita niya ako, umismiyid siya. Ay, ang supplier pala. Bakit kinakausap mo iyan, Gary? Utusan lang yan. Tinanggal ni Gary ang kamay ni Clarissa sa braso niya. Tinitigan niya si Clarissa ng may inis. Tapos ay tumingin ulit sa akin ng may panghihinayang. Ang contrast ay malinaw. Ako na successful at classy, laban kay Clarissa na loud at messy. Hindi siya utusan, Clarissa. Madiin na sabi ni Gary. Siya ang may-ari ng luto ni Maya. Ang catering na pinupuri ng lahat ng investors kanina. Namula si Clarissa sa hiya at galit. Akmang sasagot pa siya nang biglang dumating si Luis sa tabi ko. Inakbayan ako ni Luis. Isang possessive gesture na nagpatahimik sa kanilang lahat. Good evening, Gary. Clarissa, bati ni Luis ng malamig. I hope you're treating my partner well. Ayoko sa lahat ang binabastos ang reyna ng buhay ko. Ang reyna. Ang salitang iyon ay parang sampal kay Clarissa at Doña Esmeralda. Partner? Gulat na tanong ni Gary. Tiningnan niya ang kamay ni Luis sa balikat ko. Nakita ko ang selos na gumapang sa mukha niya. Kayo na. Hindi ako sumagot. Hahayaan ko silang mag-isip. Tatalikod na sana kami para umalis nang mangyari ang hindi inaasahan. Mama! Isang maliit na boses ang tumawag mula sa likuran ng buffet table. Nanigas ako. Diyos ko, hindi.
Iniwan ko si Junjun sa holding room kasama si Jenny. Bakit siya nandito? Tumakbo si Junjun palapit sa akin. Suot ang kanyang maliit na tuxedo. Ang buhok niya ay magulo dahil sa paglalaro. At ang ngiti niya ay ang ngiti ni Gary. Mama, I'm hungry. Can I have some lechon? Tanong ni Junjun sabay yakap sa binti ko. Natahimik ang buong grupo. Si Doña Esmeralda, si Gary at si Clarissa. Lahat sila ay nakatitig sa bata. Dahan-dahang lumuhod si Gary. Ang mukha niya ay namutla. Tinitigan niya si Junjun. Ang hugis ng mata, ang tangos ng ilong, ang paraan ng pagngiti. Parang nanalamin si Gary sa kanyang sarili noong bata pa siya. Ang lukso ng dugo ay hindi maikakaila. Sino? Sino ang batang yan, Maya? Nanginginig na tanong ni Gary. Ang boses niya ay basag. Hinatak ko agad si Junjun palapit sa akin at itinago siya sa likod ko. Anak ko siya. Sa akin lang. Ilang taon na siya? Tanong ulit ni Gary. Humahakbang palapit. Maya, 5 taon na tayong hiwalay. Ang batang yan, mukhang 5 taon na rin. Wala kang pakialam. Sigaw ko, nawala na ang aking poise. Ang takot ay bumalik. Luis, tara na. Binuhat ni Luis si Junjun at mabilis kaming naglakad palabas ng ballroom. Rinig ko ang pagtawag ni Gary pero hindi ako lumingon. Ang puso ko ay parang sasabog. Alam na nila. Nakita na nila. Mabilis kaming nakarating sa parking lot. Isinakay agad ni Luis si Junjun sa car seat. Pasok, Maya, bilis. Iutos ni Luis. Bubuksan ko na sana ang pinto ng passenger seat nang may humablot sa braso ko. Ang higpit ng hawak. Masakit. Napalingon ako. Si Gary, hingal na hingal siya. Magulo ang buhok. At ang mga mata niya ay puno ng desperasyon at galit. Huwag mo akong talikuran, Maya. Sigaw niya. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na parking lot. Bitawan mo ako. Pilit kong inaalis ang kamay niya. Yung bata, tinuro niya ang sasakyan kung saan nakasilip si Junjun na takot na takot. Kamukha ko siya. Anak ko siya, di ba? Buntis ka nung pinalayas kita. Itinago mo sa akin ang anak ko. Anak mo? Tumawa ako ng mapait. Ang mga luha ay nagsimulang tumulod dahil sa galit. Ngayon mo inaangkin. Noong pinalayas mo ako sa ulan, tinawag mo akong baog. Tinawag mo akong walang kwenta. Tapos ngayon, dahil lang nakita mong kamukha mo siya, anak mo na siya, may karapatan ako. Wala. Sigaw ko sa mukha niya, namatay na ang karapatan mo noong gabing pinili mo ang kabit mo kaysa sa asawa mo. Ang batang yan ay Cortez na. Wala siyang dugo ng De Los Reyes dahil ang dugo niyo ay lason. Akmang sasampalin ako ni Gary dahil sa galit. Pero bago pa tumama ang kamay niya, isang malakas na suntok ang dumapo sa mukha niya. Bumagsak si Gary sa semento. Si Luis. Nakatayo siya sa harap ko, ang kanyang kamao ay nanginginig sa galit. Subukan mong saktan ulit siya. Banta ni Luis, ang boses ay mababa pero nakakatakot. At sisiguraduhin kong hindi lang hotel niyo ang mawawala sa inyo. Sumakay kami sa sasakyan at iniwan si Gary na nakahandusay sa lupa, duguan ng labi, habang pinapanood kaming papalayo. Sa loob ng sasakyan, niyakap ko si Junjun na umiiyak. Mama, who is that bad man? Tanong niya. Hindi ako makasagot. Ang giyera ay nagsimula na at alam kong hindi titigil si Gary hanggat hindi niya nakukuha ang anak ko. Hindi nagtagal ang katahimikan sa aming buhay. 3 araw matapos ang gulo sa hotel, dumating ang bagyo sa anyo ng isang brown envelope na inabot sa akin ng isang sheriff sa gitna ng aking opisina. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Sa loob ay isang makapal na dokumento na may tatak ng korte. Petition for Filiation and Custody. Nanlamig ang buong katawan ko habang binabasa ang nilalaman. Nagsampa ng kaso si Gary. Gusto niyang kilalanin si Junjun bilang anak at hinihiling niya ang full custody dahil daw
Wala akong kakayahang magpalaki ng bata ng maayos at ilegal ko itong itinago. Ang kapal ng mukha. Ang lakas ng loob niyang gamitin ang batas na minsan niyang binaliwala noong pinalayas niya ako. Luis, tawag ko. Ang boses ko ay basag. Agad na lumapit si Luis at kinuha ang papel. Habang binabasa niya ito, nakita ko ang pagdidilim ng kanyang mukha. Ang panga niya ay tumigas sa galit. "Huwag kang mag-alala, Maya," madiin niyang sabi. "Kukuha tayo ng pinakamagaling na abogado. Hindi nila makukuha si Junjun. Hindi ako papayag. Pero alam ko ang impluwensya ng mga De Los Reyes. May pera sila. May koneksyon sa mga politiko at huwes. At ako? Ako ay isang chef lang na nagsisikap bumangon. Ang takot na mawala ang anak ko ay parang laso na unti-unting pumapatay sa akin. Nalaman ko mula sa mga dating kakilala na kaya sila desperado ay dahil sa isang malaking kabiguan. Ang anak ni Clarissa, ang ipinagmalaki nilang tagapagmana, ay babae pala. At hindi lang iyon, sakitin daw ang bata at may congenital heart defect. Para kay Doña Esmeralda na obsessed sa legacy at perfect image, isang sumpa ang magkaroon ng apo na mahina. Kaya nang makita nila si Junjun, malusog, matalino, at kamukhang-kamukha ni Gary, nakita nila ang kanilang trophy. Hindi nila siya gusto dahil mahal nila siya. Gusto nila siya dahil kailangan nila ng display. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa preschool ni Junjun para sunduin siya. Hindi ako mapakali. Ang pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid sa akin. Pagdating ko sa gate ng school, nakita ko ang isang pamilyar na itim na limousine. Nakaparada ito sa no parking zone, pero walang guard na sumisita dahil sa takot sa may-ari. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Doña Esmeralda. Nakasuot siya ng oversized sunglasses at may bitbit na isang malaking paper bag ng mamahaling laruan. Nakita ko siyang lumapit sa fence kung saan naglalaro si Junjun habang hinihintay ako. "Junjun, hiho!" Tawag niya sa matamis na boses. Ang boses na ginagamit lang niya kapag may kailangan siya. Napahinto si Junjun sa pagtakbo at lumapit sa matanda. "Po? Who are you?" "Ako ang Lola Esmeralda mo." Pakilala niya. Sabay abot ng laruan. Isang limited edition robot. "Look, I bought this for you. Do you like robots? Sa bahay ni Lola, marami pa tayong ganito. Mas maganda, mas malaki." Nakita ko ang pagkinang ng mata ni Junjun sa laruan. Bata siya. Madaling masilaw sa mga bagay na makukulay. Tumakbo ako palapit. Ang puso ko ay kumakabog ng mabilis. "Junjun! Lumayo ka sa kanya!" Napalingon si Doña Esmeralda sa akin at ang nangiti niya ay napalitan ng isang mapang asar na ngisi. "Oh Maya, nandiyan ka pala. Kinakausap ko lang ang apo ko. Masama ba yun?" Sabi niya nang walang kaabog-abog. Hinablot ko si Junjun at inilagay sa likod ko. "Wala kayong apo dito. Umalis na kayo bago ako tumawag ng pulis." "Pulis?" Tumawa siya ng mahina. Isang tunog na parang kalansing ng mga barya. "Maya, Hija, huwag ka nang magmatigas. Alam mong wala kang laban sa amin. Tingnan mo ang buhay na maibibigay namin sa bata. International schools, travels abroad, trust fund. Anong maibibigay mo? Amoy ng kusina? Pagod?" Tiningnan niya si Junjun na nakasilip sa likod ko. "Junjun, sumama ka na kay Lola at Papa Gary. Doon sa amin hindi ka na maghihirap. Hindi ka natitira sa staff house. Magiging prinsipe ka." Naramdaman ko ang higpit ng hawak ni Junjun sa laylayan ng damit ko. Tumingin siya sa akin. Tapos sa laruan na hawak pa rin ni Doña Esmeralda. Bata siya. Dagdag ni Doña Esmeralda. Alam niya kung ano ang masarap na buhay. Pero nagkamali siya. Hindi niya kilala ang anak ko. Hindi niya alam kung paano ko pinalaki si Junjun. Lumabas si Junjun mula sa likuran ko. Hinarap niya ang matanda. Ang liit-liit niya kumpara sa limousine at sa mga alahas ni Doña Esmeralda. Pero ang tindig niya ay parang isang higante. Hindi ko po gusto yung robot.
sabi ni Junjun ng malinaw. Natigilan si Doña Esmeralda. Haha? Mahal ito, hiho? Imported. My mama said toys can break but love doesn't. Sagot ng anak ko. Sabi ni mama, bad people buy love. Good people earn it. You made my mama cry before. I saw it on TV news inside Papa Luis's office. You are the bad witch. Namyula si Doña Esmeralda. Ang poison niya ay gumuho sa harap ng katotohanan na nanggaling sa bibig ng isang 5 taong gulang. Ang mga ibang magulang na naghihintay sa gate ay nagsimulang magbulungan at tumingin sa kanya. How dare you teach him that? Sigaw niya sa akin duro ang kanyang daliri. Lalaki siya na walang modo dahil sa'yo. Lumaki siyang may prinsipyo, bagay na wala kayo. Ganti ko. Kaya huwag niyo na siyang lalapitan dahil sa susunod, hindi lang salita ang ibabato ko sa inyo. Padabog na sumakay si Doña Esmeralda sa kanyang kotse. Bago isara ang pinto, binigyan niya ako ng isang tingin na nagpapahiwatig na hindi pa tapos ang laban. Tandaan mo ito, Maya. Nakukuha ko ang lahat ng gusto ko, sa korte man o sa dahas. Umalis ang sasakyan, nag-iwan ng maitim na usok. Niyakap ko si Junjun ng mahigpit. Inaamoy ang buhok niya para pakalmahin ang sarili ko. I'm brave, right, Mama? Tanong niya. Yes, baby. You are the bravest. Sagot ko habang pinipigilan ng luha. Pero ang tapang ay hindi sapat kapag ang kalaban ay demonyo. Lumipas ang ilang araw, naging paranoid ako. Hindi ko pinalalabas si Junjun ng bahay. Si Luis ay nagtalaga ng bodyguard sa paligid ng resort. Pero si Clarissa, tahimik. Masyadong tahimik. At yun ang nakakatakot. Ang ahas ay hindi tumithol bago tumuklaw. Isang hapon, habang abala ako sa paghahanda para sa isang wedding reception sa hotel, nakatanggap ako ng tawag mula sa school. Hello, Mrs. Cortez? Boses ng principal, halatang nanginginig. Nandito po ba si Junjun sa inyo? Nahulog ang sandok na hawak ko. Ang tunog ng metal sa sahig ay parang kampana ng kamatayan. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Ang dibdib ko ay parang sasabog. Sinundo siya ng school bus service kanina. Opo, sumakay siya sa bus, sagot ng principal. Pero tumawag ang driver ngayon lang. Hinarang daw sila ng isang van sa kanto. May mga lalaking bumaba at kinuha si Junjun. Nandilim ang paningin ko. Ang mundo ay umikot. Ang takot na kanina pang nakatago sa sulok ng isip ko ay naging isang halimaw na nilamon ako ng buo. Hindi. Ang boses ko ay garalgal. Parang hayop na nasugatan. Agad akong tumakbo palabas ng kusina, sumisigaw. Luis! Luis! Ang anak ko! Sa labas, ang langit ay kumulog ng malakas. Nagbabadya ng isang bagyo na mas malakas pa sa naranasan ko 5 taon na ang nakararaan. Nakuha na nila siya. Nakuha na nila ang buhay ko. At alam kong hindi ito simpleng custody battle. Dahil kung si Doña Esmeralda ang kumuha, nasa mansyon lang siya. Pero kung si Clarissa na puno ng inggit at galit ang may hawak sa kanya, Diyos ko, wag naman sana. Ang loob ng presinto ay amoy kape at lumang papel. Maingay ang paligid. May mga nagrereklamong nanakawan, may mga lasing na nagmumura, at may mga pulis na nagtatawanan sa isang sulok habang nanonood ng TV. Pero para sa akin, ang buong mundo ay nasa ilalim ng tubig. Mabigat, malabo. Ang bawat segundong lumilipas na hindi ko kasama si Junjun ay parang 1 taon ng pagdurusa sa impyerno. Mrs., kumalma po kayo, sabi ng desk officer habang tamad na nagtatype sa kanyang computer. Baka naman po sumama lang sa tatay. Di ba may custody battle kayo? Hindi nyo naiintindihan. Sigaw ako. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang nakahawak sa gilid ng mesa. Dinukot ang anak ko. Hinarang ang school bus. Hindi ito simpleng family dispute. Nasa likod ko si Luis. Kausap ang hepe ng pulisya sa telepono. Ginagamit ang lahat ng koneksyon niya
para mapadali ang paghahanap. Ang mukha niya ay seryoso, pero nakikita ko ang takot sa kanyang mga mata. Si Junjun ay parang tunay na anak na rin sa kanya. Bumukas ang pinto ng presinto ng padabog. Pumasok si Gary, kasunod ang 2 abogado at ilang bodyguards. Hingal na hingal siya, magulo ang buhok, at ang mukha ay puno ng galit. Agad akong sumugod sa kanya. Ang galit na kanina ko pa kinikim-kim ay sumabog. Hinampas ko ang dibdib niya ng buong lakas. Nasaan ang anak ko? Sigaw ko. Ang mga luha ay umaagos sa aking pisngi. Ilabas mo siya. Alam kong ikaw ang kumuha sa kanya. Hayop ka. O hindi lumaban si Gary. Hinayaan niya akong saktan siya. Pero nang tinitigan ko siya sa mata, natigilan ako. Wala akong nakitang tagumpay o yabang. Ang nakita ko ay takot. Tunay na takot. Maya, maniwala ka. Sagot ni Gary. Ang boses ay nanginginig. Wala sa akin si Junjun. Akala ko itinago mo lang siya para hindi ko makuha. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ko. Kung hindi ikaw, sino? Ang nanay mo? Tinawagan ko na si Mama. Mabilis na sagot ni Gary. Nasa ospital siya ngayon. Tumaas ang presyon dahil sa gulo sa school kanina. Wala sa kanya ang bata. At kung nasa kanya, ipagyayabang niya agad sa akin yun. Natahimik kaming lahat. Kung hindi si Gary at hindi si Doña Esmeralda, sino? Sa gitna ng katahimikan, tumunog ang cellphone ni Gary. Isang notification mula sa bangko. Tiningnan niya ito at biglang namutla ang kanyang mukha. Ang dugo ay tila naubos sa kanyang katawan. Anong problema? Tanong ni Luis. Lumapit sa amin. Si Clarissa. Utal na sabi ni Gary. Ipinakita niya ang screen ng telepono. Nag-withdraw siya ng malaking halaga sa joint account namin 5 minuto ang nakakaraan at nawawala ang baril ko sa bahay. Nanlaki ang mga mata ko. Si Clarissa, ang babaeng puno ng inggit, ang babaeng nawalan ng lahat ng atensyon dahil sa paglitaw ni Junjun. Nasaan siya? Tanong ko. Ang boses ko ay matalim. May GPS ang sasakyan na gamit niya, sabi ni Gary. Mabilis na nagtatype sa kanyang telepono. Nasa lumang pabrika malapit sa ilog. Sa abandonadong warehouse ng pamilya namin. Hindi na kami naghintay ng pulis. Tumakbo ako palabas ng presinto. Sumunod si Luis. At sa hindi inaasahang pagkakataon, sumunod din si Gary. Sasama ako, sabi ni Gary. Bubuksan na sana ang kanyang kotse. Wag na, Gary. Pigil ni Luis. Baka lalo lang magalit si Clarissa kapag nakita ka. Anak ko rin siya, sigaw ni Gary. Sa unang pagkakataon, narinig ko ang pagiging ama sa boses niya. Hindi pag-aari, kundi pagmamahal. Ako ang dahilan kung bakit nagkaganito si Clarissa. Ako ang tatapos nito. Wala kaming oras makipagtalo. Sumakay kami sa SUV ni Luis. Ako, si Luis, at si Gary sa likod. Ang biyahe papunta sa lumang pabrika ay puno ng nakabibinging katahimikan. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng aking puso at ang dasal na paulit-ulit kong binubulong sa isip ko. Diyos ko, iligtas niyo ang anak ko. Pagdating namin sa lugar, madilim na. Ang abandonadong pabrika ay mukhang kalansay ng isang higante sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang damo ay matataas at ang lupa ay maputik at mabatk. Bumaba kami agad. Dahil sa pagmamadali, natanggal ang takong ng sapatos ko. Hindi ko na ininda. Hinubad ko ang sapatos at tumakbo ng nakayapak sa mabatong daan. Maya, magdahan-dahan ka, tawag ni Luis. Junjun! Sigaw ko. Ang boses ko ay umaalingaw-ngaw sa dilim. Habang tumatakbo kami, naramdaman ko ang paghiwa ng mga matatalim na bato sa talampakan ko. May bubog na bumaon, may tinik na sumabit. Pero wala akong naramdamang sakit. Ang sakit ng katawan ay walang binatbat sa sakit ng pag-aalala ng isang ina.
Sa likuran ko, nakita ni Gary ang pagtakbo ko. Nakita niya ang dugo na humahalo sa putik sa bawat hakbang ko. Nakita niya kung paano ko suungin ang kahit anong panganib para sa batang tinawag niyang walang kwenta noon. Napatigil sandali si Gary. Sa sandaling iyon, nakita ko sa mga mata niya ang matinding kahihiyan, hiya. Napagtanto niya siguro na hindi niya deserve maging ama, na ang pagmamahal ko kay Junjun ay isang puwersang hindi niya kayang pantayan ng pera o apelyido. Dito, turo ni Luis sa isang bodega na may nakaparadang van sa labas. Ang van ni Clarissa. Pumasok kami sa loob. Ang hangin ay amoy kalawang, langis at luma. Madilim, maliban sa isang ilaw sa gitna. Gary? Isang boses ng babae ang tumawag mula sa dilim. Boses na puno ng galit at pagkasira ng bait. Lumabas si Clarissa mula sa anino. Magulo ang buhok niya. Punit ang damit. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sa isang kamay, hawak niya ang isang malaki at makintab na kutsilyo. At sa kabilang kamay, hawak niya si Junjun. Ang anak ko ay nakatali sa isang upuan. May panyo sa bibig. At ang mga mata ay puno ng luha at takot. Nang makita niya ako, nagpumigla siya at umungol sa likod ng panyo. Junjun! Sigaw ko akmang lalapit. Huwag kang gagalaw! Sigaw ni Clarissa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sobrang galit at pagkahibang. Idiniin niya ang patalim sa leeg ni Junjun at nakita ko ang isang manipis na guhit ng dugo na tumulo sa balat ng aking anak. Napasinghap ako. Ang mundo ko ay tila huminto sa pag-ikot. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay gustong sumugod. Pero alam kong ang maling galaw ay magiging katapusan ng lahat. Clarissa, parang awa mo na. Pagmamakaawa ko, ang boses ko ay basag at puno ng luha. Lumuhod ako sa maruming semento, hindi iniinda ang sakit ng aking mga sugat sa paa. Huwag ang anak ko, ako na lang. Ako na lang ang saktan mo, huwag lang siya. Tumawa si Clarissa, isang tawa na walang halong saya, kundi puro pait. Ikaw? Bakit kita sasaktan? Mas masakit kung kukunin ko ang pinakamamahal mo, di ba? Gaya ng ginawa mo sa akin. Wala akong kinuha sa'yo, Clarissa. Sigaw ko. Kinuha mo ang atensyon ni Gary. Bulyaw niya, sabay turo kay Gary gamit ang kutsilyo. Bago ito ibinalik sa leeg ni Junjun. Simula nang makita niya ang batang yan, wala na siyang ibang bukang bibig kundi ang tagapagmana. Paano naman ako? Paano naman ang sakripisyo ko? Humakbang si Gary palapit. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, bilang pagsuko. Ang mukha niya ay puno ng takot at pagsisisi. Clarissa, please, sabi ni Gary. Ang boses ay nanginginig. Bitawan mo ang bata. Wala siyang kasalanan. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagkulang sa'yo. Huli na, Gary! Sigaw ni Clarissa. Ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Humalo sa makapal niyang makeup. Alam mo bang nagsinungaling ako? Na nakunan ako? Hindi ako nakunan. Hindi lang talaga ako mabuntis. At alam kong kapag nalaman niyo ni Mama, yun. Itatapon niyo ako gaya ng pagtapon niyo kay Maya noon. Kaya kailangan kong mawala ang batang to. Natigilan si Gary. Ang katotohanan ay tila sumampal sa kanya. Ang siklo ng kasamaan na sinimulan ng pamilya niya ay bumalik para sirain sila. Sa likod ko, naramdaman ko ang paggalaw ni Luis. Dahan-dahan siyang umiikot sa gilid, sa dilim, habang abala si Clarissa sa pagsigaw kay Gary. Kailangan naming makuha ang atensyon niya. Gary, sabi ko ng malakas para ilihis ang tingin ni Clarissa kay Luis. Sabihin mo sa kanya. Sabihin mo na hindi mo kukunin si Junjun. Tumingin sa akin si Gary. Nakita niya si Luis sa dilim. Naintindihan niya ang plano. Tumango siya. Clarissa, tawag ni Gary. Lumapit pa ng isang hakbang. Makinig ka. Hindi ko kukunin si Junjun. Aalis tayo. Iwan natin ang lahat ng ito. Pera lang ang gusto mo, di ba? Ibibigay ko sa'yo lahat. Pakawalan mo lang ang bata.
Saglit na natigilan si Clarissa. Ang pag-asa sa pera ay kuminang sa kanyang mga mata. Lahat, kahit ang trust fund, lahat, pangako ni Gary. Bumaba ng kaunti ang kutsilyo mula sa leeg ni Junjun. Ito na ang pagkakataon. Biglang sumugod si Luis mula sa dilim. Mabilis at tahimik. Sinubukan niyang agawin ang kutsilyo mula sa likuran ni Clarissa. Ah! Sigaw ni Clarissa nang maramdaman niya ang kamay ni Luis. Pero mabilis siya. Nagpumiglas siya at buong lakas na iniwas-iwas ang kutsilyo. Mama! Sigaw ni Junjun. Sa kaguluhan nakawala si Clarissa sa hawak ni Luis. Ang kanyang mga mata ay puno ng dilim. Hindi na siya tumingin kay Luis. Tumingin siya kay Junjun na ngayon ay nakatali pa rin sa upuan. Kung hindi mapapasa akin ang lahat, walang makikinabang. Sigaw ni Clarissa. Itinaas niya ang kutsilyo at sumugod pababa, diretso sa dibdib ng aking anak. Hindi! Sigaw ko. Tumakbo ako. Pero alam kong hindi ako aabot. Masyadong malayo, masyadong mabilis. Sa sandaling iyon, isang katawan ang humarang sa pagitan ng kutsilyo at ni Junjun. Isang malalim na tunog ng pagbaon ang narinig sa katahimikan ng bodega. Hindi sa kahoy, hindi sa semento, kundi sa laman. Tumigil ang lahat. Si Gary. Nakatayo siya sa harap ni Junjun. Nakadipa ang mga kamay na parang isang krus. Ang kutsilyo ni Clarissa ay nakabaon ng malalim sa kanyang tagiliran. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa. Binitawan niya ang hawakan ng kutsilyo at umatras. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at puno ng dugo. Gary? Dahan-dahang bumagsak si Gary sa sahig. Gary! Sigaw ni Luis at agad na dinampot si Clarissa, na ngayon ay tulala na at hindi na nanlaban. Idiniin ni Luis ang mukha ni Clarissa sa sahig at tinalian ang mga kamay nito. Ako naman ay agad na lumapit kay Gary at Junjun. Kinalagan ko muna ang tali ng anak ko. Nanginginig si Junjun. Ang mukha ay putla sa takot. Mama! Iyak niya. Shh! Andito na si Mama. Bulong ko. Niyakap siya ng mahigpit bago ako bumaling kay Gary. Nakahandusay si Gary sa maruming sahig. Ang dugo ay mabilis na kumakalat sa kanyang puting polo. Parang isang pulang bulaklak na namumukadkad sa gitna ng putik. Hinawakan ko ang sugat niya. Sinusubukang pigilan ang pagdurugo gamit ang aking gown. Gary, huwag kang pipikit. Sabi ko. Ang luha ko ay pumapatak sa mukha niya. Luis! Tumawag ka ng ambulansya! Dumilat si Gary ng bahagya. Ang hininga niya ay mababaw at paos. Tumingin siya sa akin at pagkatapos ay kay Junjun na nakayakap sa akin. Ngumiti siya ng mapait. Kamukha ko nga siya! Bulong ni Gary habang may dugong tumulo sa gilid ng kanyang labi. Ang gwapo niya, Maya. Mana sa'yo ang mata. Huwag ka nang magsalita. Saway ko. Parating na ang tulong. Umiling siya ng mahina. Inabot niya ang kamay ko. Ang palad niya na dati ay mainit at makapangyarihan, ngayon ay malamig at nanginginig. Patawarin mo ako, Maya. Sabi niya, ang boses ay halos hindi ko na marinig. Noong gabing pinalayas kita, yun ang pinakamalaking pagkakamali ko. Dapat ikaw na lang ang minahal ko. Dapat inalagaan ko kayo. Tumingin siya kay Junjun. Anak, sorry. Sorry kung hindi naging mabuting tatay sa'yo si Papa. Napahagulgol ako. Sa loob ng 5 taon, inipon ko ang lahat ng galit ko sa kanya. Pero ngayong nakikita ko siyang naghihingalo para iligtas ang anak namin, parang natutunaw ang galit at napapalitan ng awa. Tama na, Gary. Tama na, sagot ko. Luis, tawag ni Gary ng mahina. Lumapit si Luis matapos masigurong hindi na makakatakas si Clarissa. Alagaan mo sila. Bili ni Gary kay Luis. Ikaw ang karapat-dapat, hindi ako. Ibigay mo sa kanila ang pamilyang hindi ko naibigay. Napapikit si Gary at ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumulas mula sa pagkakahawak ko. Gary? Sigaw ko. Sa labas,
Narinig ko ang papalapit na sirena ng mga pulis at ambulansya. Ang pula at asul na ilaw ay sumayaw sa loob ng madilim na bodega. Nagbibigay liwanag sa madugong eksena ng aming pagtutuos. Niyakap ko si Junjun habang pinapanood ang mga medic na binuhat si Gary sa stretcher. Wala siyang malay. Ang puting kumot ay may bahid ng dugo. Sa kabilang banda, hila-hila ng mga pulis si Clarissa na tumatawa at umiiyak ng sabay. Tuluyan nang nawala sa katinuan. Tapos na. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang takot. Tumingin ako kay Luis. Niyakap niya kaming dalawa ni Junjun. Ang kanyang mga braso ay nagsilbing panangga sa lamig ng gabi. Ligtas na kayo. Bulong niya sa buhok ko. Humilig ako sa dibdib niya at umiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paglaya. Sa wakas, ang lihim ay nabunyag na at ang halimaw ay natalo na. Pero ang tanong na naiwan sa isip ko habang papalayo ang ambulansya, mabubuhay pa kaya si Gary para pagbayaran ang mga kasalanan niya? O ito na ang kanyang huling kabayaran? Ang amoy ng ospital ay humahalo sa bigat ng hangin. Antiseptic, alcohol, at ang lansa ng natuyong dugo sa aking damit. Nakaupo ako sa waiting area ng emergency room, yakap-yakap si Junjun na nakatulog na sa aking kandungan dahil sa pagod at iyak. Sa tabi ko, hawak ni Luis ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay ang tanging bagay na pumipigil sa akin para hindi manginig. Bumukas ang pinto ng ER at lumabas ang doktor. Agad kaming napatayo ni Luis. "Dok, kumusta po siya?" Tanong ko. Bago pa makasagot ang doktor, dumating si Doña Esmeralda. Ang dating matapobreng Doña ay wala na. Ang nakita ko ay isang matandang babae na magulo ang buhok, walang makeup, at nanginginig ang mga tuhod. "Ang anak ko! Nasaan ang anak ko?" Sigaw niya, pero ang boses niya ay basag at mahina. Hinarap kami ng doktor. Ang mukha niya ay seryoso. Ligtas na po si Mr. De Los Reyes, hindi tinamaan ng puso o baga. Pero ano? Tanong ni Doña Esmeralda, humahagulgol. Dahil sa lalim ng saksak sa kanyang likod, tinamaan ang kanyang spinal cord. Paliwanag ng doktor sa malumanay na tono. Paralisado na po ang kanyang ibabang katawan. Hindi na po siya muling makakalakad. Parang gumuho ang mundo ni Doña Esmeralda. Napaluhod siya sa sahig, humihiyaw sa sakit. Hindi! Hindi pwede! Ang anak ko! Ang tagapagmana ko! Naramdaman ko ang lungkot, pero hindi para sa kanya, kundi para sa sinayang na buhay ni Gary. Iniligtas niya ang anak namin at ang kabayaran ay ang kanyang mga paa. Ito na siguro ang karma, ang mga paa na ginamit niya para layasan ako at palayasin ako sa ulan. Ngayon ay hindi na niya magagamit kailanman. Pumasok kami sa kwarto ni Gary nang ilipat siya sa recovery room. Gising na siya. Putla, payat, at puno ng tubo ang katawan. Nang makita niya kami, sinubukan niyang bumangon, pero wala siyang lakas. Napatingin siya sa kanyang mga paa na nasa ilalim ng kumot. Hindi gumagalaw. "Maya," tawag niya. Ang boses ay parang hangin. "Totoo ba? Hindi na ako makakalakad." Hindi ako susumagot. Tumango lang ako, nang dahan-dahan. Pumatak ang luha sa mga mata ni Gary. "Bayad ko na ba to? Bayad na ba ako sa mga kasalanan ko sa'yo?" Lumapit ako sa kanya. Si Luis ay nanatili sa pinto. Binibigyan kami ng espasyo. Inilapag ko ang natutulog na si Junjun sa sofa sa tabi. "Walang kabayaran ang sakit na idinulot mo, Gary," sabi ko ng mahinahon. "Pero ang ginawa mo kanina, ang pagsalo mo sa saksak para kay Junjun, yun ang nagligtas sa kaluluwa mo. Utang namin sa'yo ang buhay ng anak natin." Hinawakan ni Gary ang kamay ko. Malamig. "Maya, please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede tayong magsimula ulit. Kahit ganito na ako, pipilitin kong maging mabuting asawa. Buuin natin ang pamilya para kay Junjun." Tinitigan ko siya.
Ito ang sandaling hinihintay ko noon, ang magmakaawa siya. Pero ngayong nandito na, wala na akong naramdamang kilig o pananabik. Ang tanging naramdaman ko ay awa at closure. Dahan-dahan kong inalis ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Hindi na, Gary. Sagot ko ng diretsahan. Pinatawad na kita. Pinatawad na kita para sa sarili ko. Para hindi na ako mabigatan. Pero hindi ibig sabihin noon ay babalikan kita. Ang pamilyang sinasabi mo, matagal na yung namatay nung gabing pinili mo si Clarissa. Pero may anak tayo. Oo, may anak tayo. At makikilala ka niya bilang tatay niya. Pero hindi na bilang asawa ko. Si Luis. Tumingin ako kay Luis na matiyagang naghihintay. Si Luis ang nandyan noong wala ka. Siya ang tumayo nung nadapa ako. Siya ang pamilya ko ngayon. Yumuko si Gary. Alam niyang talo na siya. Hindi dahil sa lumpo siya, kundi dahil huli na ang lahat. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang pulis. Mr. Gary De Los Reyes, tanong ng opisyal. Inaaresto po namin kayo para sa kasong qualified theft at falsification of documents. Ang asawa niyo pong si Clarissa ay umamin na kasabot kayo sa paglulustay ng pondo ng kumpanya at sa mga iligal na transaksyon na nakapangalan sa inyo. Nanlaki ang mata ni Doña Esmeralda na nasa sulok. Ano? Hindi totoo yan. Biktima ang anak ko. May mga pirma po siya, ma'am. Sagot ng pulis. Kahit nasa ospital siya, kailangan niyo pong harapin ang kaso. Ubos na ang assets niyo. Naka-freeze na ang lahat ng accounts ng pamilya De Los Reyes. Umiyak si Gary. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi sa bigat ng katotohanan. Wala na. Ang yaman, ang hotel, ang status, lahat ay naglaho dahil sa kasakiman at maling desisyon. Ang hotel na ipinagmalaki nila ay naging libingan ng kanilang pangarap. Humarap ako kay Doña Esmeralda. Nakaupo siya sa sahig tulala. Ang babaeng dating nagtaboy sa akin ay ngayon ay walang-wala. Maya, tawag niya. Nanginginig ang kamay na inaabot sa akin. Tulungan mo kami. May pera ka na, di ba? Ang apo ko. Ang apo ko. Umiling ako. Ang apo niyo ay aalagaan ko. Pero kayo, matatanda na kayo. Panahon na para matuto kayong tumayo sa sarili niyong paa, gaya ng ginawa ko nung tinapakan niyo ako. Kinuha ko si Junjun at naglakad palabas ng kwarto. Hindi ko na nilingon ang pag-iyak nila. Ang bigat sa dibdib ko na dinala ko ng 5 taon ay naiwan sa loob ng kwartong iyon. Sa labas ng ospital, sumalubong sa amin ang bukang liwayway. Ang langit ay kulay orange at pink, nagbabadya ng bagong araw. Wala nang ulan, wala nang bagyo. Okay ka lang? Tanong ni Luis, inakbayan ako. Huminga ako ng malalim, nilalanghap ang sariwang hangin. Ngayon lang ako naging okay, Luis. Totoong okay. Dinala kami ni Luis sa tabing dagat, malapit sa Villa San Luis. Habang naglalaro si Junjun sa buhanginan, hinabol ang mga alon. Lumuhod si Luis sa harap ko. Wala nang engrandeng palabas, walang cameras, walang audience. Kami lang, ang dagat at ang Diyos. May dinukot siyang isang maliit na kahon. Isang singsing na simple pero may batong kasing linaw ng tubig. Maya, sabi niya, ang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi nagbago mula noong bata pa kami. Nakita kitang lumaban, nakita kitang nadapa at bumangon. At sa bawat araw na yon, mas lalo kitang minahal. Hindi kita ililigtas dahil kaya mo na ang sarili mo. Gusto ko lang samahan ka. Gusto kong maging pahinga mo pagkatapos ng giyera. Tumulo ang luha ko, pero ito ay luha ng saya. Luis, pwede ba kitang maging partner hindi lang sa kusina, kundi sa habang buhay? Will you marry me, Maya? Tumingin ako kay Junjun na kumakaway sa amin mula sa malayo. Tumingin ako kay Luis. Ang aking sandalan. Ang aking kaibigan, ang aking pag-ibig. Oo, Luis. Luis, sagot ni ko. Oo, isinuot niya ang singsing.
Niyakap niya ako ng mahigpit at sa yakap na yon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng tahanan. Hindi ito mansyon, hindi ito hotel. Ito ay ang pakiramdam na ikaw ay ligtas, nirerespeto, at minamahal. Ang bagyo ay tapos na. Ito na ang aking bahaghari. Ang luto ni Maya ay isa ng sikat na restaurant chain sa buong Pilipinas. Abala ang kusina, puno ng tawanan, at bango ng kare-kare. Sa isang sulok, nakaupo si Junjun, nagbabasa ng libro habang hinihintay ang Daddy Luis niya. Matalino siya at mabait. Malayo sa ugali ng kanyang tunay na ama. Nabalitaan ko na si Gary ay nasa kulungan na, nakaupo sa wheelchair. Binibisita siya ni Junjun paminsan-minsan. Hindi ko ipinagkait ang karapatan niya. Natuto na si Gary ng leksyon niya. Tahimik na siya at nagsisisi. Si Clarissa naman ay nasa mental institution, hindi kinaya ang pagkawala ng kanyang ilusyon. Si Doña Esmeralda ay namumuhay mag-isa sa isang maliit na paupahan, umaasa sa rasyon ng pagkain, isang mapait na katapusan para sa babaeng sumamba sa pera. Lumapit sa akin si Luis at hinalikan ako sa noo. "Ready ka na, Mrs. Cortez?" Tanong niya. "Palaging ready," sagot ko. Tumingin ako sa salamin. Wala na ang bakas ng babaeng pinalayas sa ulan. Ang nakikita ko ay isang babaeng buo, masaya, at puno ng pagmamahal. Natutunan ko na ang tunay na paghihiganti ay hindi ang pagganti ng masama sa masama. Ang tunay na paghihiganti ay ang maging masaya, maging matagumpay, at magpatawad. Dahil sa pagpapatawad, pinalaya ko ang sarili ko mula sa kanila. Ako si Maya, isang ina, isang asawa, at isang babaeng nagtagumpay. At ito ang aking kwento.